Napansin mo na ba na paglampas na 60 taon, halos lahat ng tao ay nabubuhay na parang natapos na ang pinakamagandang bahagi ng buhay? Isang napakalaking kasinungalingan iyan. Ang totoo, hindi mo pa talaga nagagamit ang iyong imahinasyon. Nagdaan ka ng mga dekada na naniniwala na ang realidad ay isang bagay na nakapirme, samantalang lagi naman itong nasa iyong mga kamay. Ang pinakamalaking bilangguan na mayroon ay hindi ang mga limitasyon ng katawan o ang kakulangan ng pera. Ito ay ang kakulangan ng aktibong imahinasyon. At kung sasabihin ko sa iyo na ang iyong buhay, kahit ngayon, ay maaaring magbago sa paraang hindi mo pa napapanaginipan kung gagamitin mo ang kakayahang ito na iyong inilibing pa noong pagkabata. Ang imahinasyon ang pinakamalakas na sandata na taglay natin, ngunit halos walang gumagamit nito ng may kamalayan. Simula pa sa pagkabata, sinanay tayong maniwala na ang pag-daydream ay pag-aaksaya ng oras. Ilang beses mo na bang narinig sa paaralan, huwag kang mag-imbento, makinig ka. Ngunit ang iyong ginagawa ay pagsasanay sa pinakamagandang kakayahan na mayroon. Noong bata ka pa, lumilikha ka ng mga mundo, sitwasyon, posibleng kinabukasan. Nakakakita ka ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, at hindi ito katang-isip, ito ang likas na paggamit ng imahinasyon. Habang tumatagal, ang kakayahang ito ay nababawasan. Ngayon, marahil ay ginagamit mo ang parehong enerhiya, ngunit para hulaan ang mga bayarin na hindi mo mabayaran, mga sakit na maaaring lumitaw, o mga pagtatalo na hindi pa nangyayari. Napapansin mo ba kung paano, nang hindi sinasadya, patuloy kang nag-isip, ngunit laban sa iyong sarili? Isipin mo, kapag humiga ka upang matulog, ang iyong isipan ay nagsisimulang magproyekto ng mga senaryo. Halos palagi, nakatuon ito sa mga bagay na maaaring magkamali. Ngunit bakit hindi iproyekto ang mga bagay na talagang gusto mong mangyari? Bakit gugugulin ang maraming oras at enerhiya sa pagpapakain ng mga negatibong imahe, kung maaari mong gamitin ang parehong lakas upang bumuo ng isang naiibang buhay? Lahat ng tagumpay ng sangkatauhan ay ipinanganak muna sa isipan ng isang tao. Ang sasakyan na iyong minamaneho, ang ilaw na nagbibigay liwanag sa iyong tahanan, maging ang device na pinapanoodan mo ng video na ito, lahat ay nilikha muna bilang isang ideya sa imahinasyon ng isang tao. Ano ang pumipigil sa iyo na gamitin ang parehong proseso upang likhain ang buhay na iyong ninanais? Ang pinakamalaking bitag ay ang paniniwala na ang pagiging malikhain ay isang regalo na limitado lamang sa mga artista, inventor, o henyo. Hindi ito totoo. Lahat tayo ay malikhain, ngunit nakalimutan na ito ng karamihan. Maaari mong isipin, naka-6 na po na ako, may saysay pa kayang gamitin ang imahinasyon. Itatanong ko sa iyo, mayroon bang limitasyon sa edad para sa pag-isip, pangangarap, o paglikha? Ang imahinasyon ay hindi tumatanda, ito ay natutulog lamang kung hindi mo ito ginagamit. At kapag ito ay muling naisaaktibo, nagdadala ito ng sigla, sigasig, at maging ang mga nakikitang pisikal na pagbabago. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong nakikibahagi sa mga malikhaing gawain ay nagpapakita ng mas mataas na kagalingang emosyonal, mas mababang panganib ng depresyon, at maging ang mas mahusay na kalusugan ng cognitive sa katandaan. Naalala ko noong nagsimula akong magtrabaho sa mga simpleng trabaho, walang maliwanag na kinabukasan. Ginugugol ko ang aking mga araw na nag-aalala, lagi kong iniisip ang mga pinakamasamang senaryo, kung paano magbabayad ng mga bayarin, kung paano mabuhay hanggang sa katapusan ng buwan. Ang hindi ko napagtanto ay ginagamit ko ang aking pinakamalaking kapangyarihan laban sa aking sarili. Nang maunawaan ko na maaari kong baligtarin ang prosesong ito, na maaari kong iproyekto ang mga positibong imahe at maniwala sa mga ito, nagsimula nang magbago ang lahat. At ito mismo ang kulang sa karamihan ng mga tao, ang mapagtanto na ang imahinasyon ang batayan ng lahat ng realidad. Hindi ito para hulaan ang mga trahedya, ngunit para lumikha ng mga posibilidad. Naisip mo na ba kung gaano karaming oras sa iyong buhay ang iyong ginugol sa pag-aalala sa mga bagay na hindi nangyari? At kung ginamit mo ang parehong oras upang isipin ang buhay na gusto mong mabuhay? Saan ka kaya ngayon? Ang tanong na ito ay hindi para magdulot ng pagsisisi, ngunit para buksan ang iyong mga mata. Ang iyong isipan ay hindi tumigil sa paglikha ng mga imahe. Ang pagkakaiba ay hanggang ngayon, sa malaking bahagi, hinayaan mo silang lumitaw ng otomatiko na naimpluwensyahan ng takot, ng masasamang balita, at ng mga opinyon ng iba. Ngunit maaari mong kontrolin ito. Maaari mong piliin kung anong mga imahe ang iyong paalagaan. At kapag ginawa mo ito ng may kamalayan, nagsisimula kang makakita ng mga oportunidad na dati ay hindi nakikita.
Ang panlabas na mundo ay laging tumutugon sa panloob na mundo. Hindi labis na sabihin na sa buong buhay mo, lagi mong ginagamit ang imahinasyon. Ang nagbabago ng lahat ay ang direksyon. Maaari mong ipagpatuloy ang pag-isip ng mga alalahanin at mabuhay na limitado sa mga ito, o maaari mong gamitin ang parehong lakas upang lumikha ng mga imahe ng kasaganaan, kalusugan, at mga tabumpay. Sa huli, alam mo na kung aling pagpipilian ang tama. Noong dekada 30, isang photographer na Ruso na nagngangalang Semyon Kirlian ay nakakuha ng isang bagay na tila imposible, ang enerhiyang dumadaloy mula sa katawan ng tao. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kamay ng isang tao sa isang espesyal na photographic plate, naitala niya ang isang uri ng ningning, isang maliwanag na aura sa paligid ng katawan. Iyon ay hindi katang-isip, ito ay agham na nagpapakita na mayroong isang tunay na enerhiya na lumalabas sa atin. At ang kakaunti lang ang nakakaunawa ay ang enerhiyang ito ay nabubuo ng mga imaheng itinatayo natin sa isipan. Ang lahat ng iyong iniisip ay tumutukoy sa panginginig na iyong kinabubuhay. Kung ang iyong mga iniisip ay nakakulong sa takot, sa kakulangan, sa masakit na pagtanda, ang panginginig na ito ay nagpapakita sa mga damdamin, sa mga emosyon, at maging sa mga pisikal na reaksyon sa iyong katawan. Pinatutunayan ito ng mga modernong pananaliksik. Ang mga pag-aaral ng positive psychology ay nagpapakita na ang mga taong may pag-asa ay may mas mataas na paglaban sa mga sakit, mas mabilis na nakaka-recover mula sa mga operasyon, at nabubuhay, sa average, ng 7 taon na mas mahaba kaysa sa mga taong kontrolado ng pesimismo. Hindi ito nagkataon. Ito ay ang agham na kinukumpirma ang mga bagay na tinutukoy na ng espiritualidad at pilosopiya ng maraming siglo, na akit mo ang iyong ipinoproyekto. Kapag lumilikha ka ng mga negatibong imahe, ang iyong katawan ay pumapasok sa isang estado ng palaging alerto, naglalabas ng mga stress hormones, at nagpapahina sa iyong immune system. Ngayon, kapag nagpoproyekto ka ng mga positibong imahe, inaaktibo mo ang produksyon ng serotonin, dopamine, endorphins, mga sangkap na nagpapalakas sa iyong kalusugan, nagpapataas ng iyong disposisyon, at inilalagay ka sa isang estado ng pagiging bukas para sa mga bagong oportunidad. Naniniwala ang karamihan sa mga tao na ang realidad ay nakapirme, na ang umiiral sa labas ay ang tumutukoy sa loob. Ngunit ang proseso ay kabaligtaran. Una mong itinatayo ang mga panloob na imahe, at mula sa mga ito ay nakahanay ang iyong enerhiya at lumilikha ng mga karanasang panlabas. Isipin ang iyong sariling buhay. Ilang beses mo nang inasahan ang isang problema, naisip mo na ang isang bagay ay magkakamali, at nangyari yon ng eksakto ayon sa iyong kinakatakutan. At ilang beses mo na bang nakita ang isang kaaya-ayang pagkikita, isang paglalakbay, isang natupad na pangarap, at lahat ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan mo? Hindi ito aksidente. Ito ay ang panginginig na iyong pinanatili sa loob na humubog sa resulta. Nang maunawaan ko ang prinsipyong ito, napagtanto ko na hindi sapat ang pagsusumikap, hindi sapat ang pagnanais lamang. Kailangan kong lumikha ng mga malakas at palagiang mga imahe sa aking isipan, dahil ang mga ito ang kumokontrol sa aking enerhiya. At ang enerhiyang ito ay nakikita, kahit na hindi mo ito napapansin. Ito ay nadarama ng mga taong nasa paligid mo. Nakapasok ka na ba sa isang lugar na hindi mo kilala ang sinuman, ngunit nakaramdam ka ng bigat, ng tensyon sa hangin? Iyan ay panginginig. Nakakita ka na ba ng isang taong tila nagniningning sa kaligayahan at kapayapaan, kahit na hindi nagsasalita? Iyan din ay panginginig. Lahat ay nagsisimula sa imahinasyon, sa iyong pinipiling pakainin sa isipan. Kung ipinipilit mong makita ang iyong sarili na tumatanda ng mahina, nag-iisa, at walang layunin, iyon ang iyong ipapahayag na enerhiya. Ngunit kung pinipili mong isipin ang iyong sarili na aktibo, malusog, puno ng sigla, at kasangkot sa mga proyektong nagbibigay inspirasyon sa iyo, nagbabago ang iyong panginginig, at ang buhay ay nagsisimulang tumugon ayon sa gusto mo. Ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. Lagi itong sumusunod sa direksyon ng nangingibabaw na imahe na iyong pinananatili. Kaya, ang tanong ay hindi maiiwasan, ano ang iyong ipinoproyekto sa iyong isipan sa mga nakaraang taon? Nagpapakain ka ba ng mga senaryo na naglilimita sa iyo, o ginagamit mo ang agham para sa iyong ikabubuti, pinipili ng may kamalayan ang mga imaheng nagtataas ng iyong frequency, at lumilikha ng isang mas mahaba, mas malusog, at mas makabuluhang buhay? Ang pagpili ay laging nasa iyong mga kamay. Alam mo ba ang bagay na talaga namang nakakamangha sa akin hanggang ngayon?
Ang katotohanan na ang karamihan sa mga tao ay gumugugol ng buong buhay na hindi man lang talaga nararanasan ang kapangyarihang taglay nila sa loob. Halos hindi ka panipaniwala na isipin na 2 o 3 lang sa bawat 100 tao ang gumagamit ng imahinasyon ng may kamalayan at malikhain. Ang iba? Naglalakad sa buhay na parang naglalakad sa itlog, umaasang hindi madadapa, nananaginip lamang ng isang ligtas na katapusan, ngunit hindi kailanman ng isang pambihirang buhay. Nakakita na ako ng mga lalaki at babae na may napakalaking potensyal, ngunit pinili nilang mabuhay ng limitado, naniniwala na hindi sila malikhain, na parang ang pagiging malikhain ay isang regalo na ibinibigay lamang sa ilang napili. Isang malaking kasinungalingan iyan. Ang totoo, lahat tayo ay malikhain sa parehong antas. Ngunit ang ilan ay nagpasyang gamitin ang regalong ito ng mas masidhi habang ang iba ay piniling huwag pansinin ito. Malinaw kong naaalala noong nagtatrabaho pa ako bilang bombero sa Toronto. Wala akong pinag-aralan, walang karanasan, walang malaking koneksyon na maaaring magbukas ng mga pinto para sa akin. Ang tangi ko lang ay isang isipan na puno ng mga utang at alalahanin. Hanggang sa isang araw nagsimula akong magtanong sa sarili, paano kung baguhin ko ang mga imaheng itinatayo ko sa loob ko? Doon ko sinimulang isipin ang isang matagumpay na negosyo, mga kliyente na dumarating, mga tseke na dumarating, mga oportunidad na nagmumula sa lahat ng panig. Wala akong ideya kung paano ito mangyayari, ngunit pinayagan ko ang aking sarili araw-araw na mabuhay, kahit na sa aking isipan lamang, na parang totoo na yon. At ang pinakahanga-hanga ay, makalipas ang kaunting panahon, nagbukas talaga ako ng aking sariling kumpanya ng paglilinis at, sa loob ng wala pang 1 taon, nakakuha ako ng mahigit sa $100,000. At hindi ako iba sa mga nasa paligid ko, ang tanging pagkakaiba ay pinili kong gamitin ng may kamalayan ang imahinasyon na lagi nang naroon. Ngayon sabihin mo sa akin, ilang beses mo nang hindi sinubukan ang isang bagay dahil sa tingin mo ay wala kang kakayahan, dahil ang pera ay hindi sapat, o dahil ang edad ay sumusulong na? Ilang beses mo na bang naisip ang mga hadlang kaysa sa mga solusyon? Kapag ginagawa natin ito, ginagamit natin ang parehong kapangyarihan na maaaring magdala sa atin ng tagumpay, ngunit laban sa ating sarili. Maaari mong isipin na hindi ka malikhain, na hindi ka ipinanganak na may regalong iyon, ngunit isipin mo, ang bawat pagpipili ang iyong ginawa, ang bawat problema na iyong nalutas, ang bawat pagbabagong iyong natagpuan sa buhay ay bunga ng isang malikhaing kislap. Ang tanong ay hindi kung mayroon ka o wala, ngunit kung pinipili mong buhayin ang kakayahang ito araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko, hindi mahalaga kung ikaw ay 20, 40, o 70, ang pagbabago ay nagsisimula kapag nagpasya kang bumuo ng mga bagong imahe sa iyong isipan. Ang katawan ay tumatanda, ngunit ang imahinasyon ay hindi. At kung sa tingin mo ay huli na para gumawa ng isang bagay, ito ay dahil hindi mo kailanman napagtanto na taglay mo pa rin sa loob mo ang sandatang maaaring bumaling ng pahina. Ngayon din hindi ito pagmamalabis, ito ay katotohanan. Ipinapakita ng agham na kapag malinaw at paulit-ulit nating iniisip ang isang ninanais na senaryo, ang utak ay tumutugon na parang nangyayari na yon, naglalabas ng mga sangkap na nakakaimpluwensya sa ating mga emosyon, ating mga desisyon, at maging ang ating pang-araw-araw na mga aksyon. Ito ay parang ang imahinasyon ay isang hindi nakikitang pagsasanay para sa kinabukasan. Kaya itatanong ko sa iyo, anong uri ng pagsasanay ang iyong ginagawa? Sinusubukan mo ba ang mga utang, pagkabigo, at pagkadismaya, o sinusubukan mo ba ang kasaganaan, kalayaan, at mga tagumpay? Ang sagot sa tanong na ito ay may mas malaking kinalaman sa iyong mararanasan sa hinaharap kaysa sa anumang panlabas na kondisyon. Sapagkat lahat ay nagsisimula sa loob mo, eksakto kung paano ito nagsimula sa akin, eksakto kung paano ito nagsimula sa sinumang nangahas na gamitin ang isipan ayon sa itinakda nitong gamit. At kung nagdududa ka, subukan mo. Simulan mo ngayon na isipin, nang may detalyadong paglalarawan, ang buhay na talagang gusto mo. Tingnan mo ang iyong sarili na naglalakad sa bahay ng iyong mga pangarap, tingnan mo ang iyong sarili na malusog, nakangiti, tingnan mo ang mga bayari na madaling nababayaran, tingnan mo ang mga paglalakbay, tingnan mo ang kasaganaan. At huwag huminto sa unang linggo, dahil ang pagbabago ay hindi nangyayari magdamag. Gawin mo ito sa loob ng 30 araw ng sunod-sunod at mapansin kung paano nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad, kung paano nagbabago ang iyong enerhiya, kung paano ka mismo nagsisimulang kumilos ng iba. Ito ang likas na bunga ng paggamit ng may kamalayan sa pinakamakapangyarihang kaloob na natanggap mo na.
Sa huli, ang pagkakaiba ng isang karaniwang buhay at isang pambihirang buhay ay nakasalalay lamang sa kung paano mo pipiliing gamitin ang iyong imahinasyon. Tingnan kung ano ang nangyayari kapag may nangahas na gamitin ang imahinasyon ng buo. Si Steve Jobs ay wala sa pinakamalaking pinagkukunang pinansyal, wala siyang istruktura ng malalaking korporasyon na naghahari sa merkado ng teknolohiya. Ngunit mayroon siyang isang bagay na halos walang gumagamit, ang kakayahang makita ang kinabukasan bago pa ito mangyari. Hindi lamang siya gumawa ng mga computer, inilarawan niya ang isang kakaibang estilo ng pamumuhay, kung saan ang teknolohiya ay magiging napakadaling gamitin na magagamit ito ng sinuman. Habang ang karamihan sa mga negosyante ay nag-aalala sa pakikipagkumpetensya sa mga bagay na mayroon na, siya ay lumilikha ng isang bagay na walang nakakakita. Ang pagkakaiba ay hindi sa pera o sa mga koneksyon, ito ay nasa malay na paggamit ng imahinasyon. Ngayon, ihambing ito sa ibang mga higanteng kumpanya noong panahong iyon, tulad ng Kodak. Mayroon silang bilyon-bilyong piso sa bangko. Mayroon silang pinakamahusay na mga inhinyero, mayroon silang ganap na paghahari sa merkado ng litrato. Ngunit alam mo ba kung ano ang kulang? Imahinasyon. Hindi sila naniniwala na ang digital na litrato ay maaaring palitan ang tradisyonal na pelikula, hindi nila pinansin ang pananaw ng isang magkakaibang kinabukasan, at dahil dito, sila ay nawala. Ito ay nagpapatunay na hindi ang kakulangan ng pera ang sumisira ng mga pangarap, ito ay ang kakulangan ng pananaw. At kailangan kong itanong, ilang beses mo na bang hindi sinubukan ang isang bagay dahil tiningnan mo ang iyong kasalukuyang kalagayan at sinabing, wala akong pera, wala akong koneksyon, wala akong oras. Kapag iniisip mo ito, kumikilos ka na parang Kodak, na hinayaan na mamatay ang isang buong imperyo dahil hindi naniniwala sa isang bagay na wala pa. Ngunit kapag nangahas kang mag-isip na parang Steve Jobs, kapag pinayagan mong makita ang kinabukasan bago ang lahat, magsisimula kang lumikha ng mga pangyayari sa halip na maghintay na lumitaw ang mga ito. Naalala ko ang isang sandali kung saan kailangan kong magpasya kung magpapatuloy ako sa aking matatag na trabaho o kung susugal ako sa sarili kong negosyo. Wala akong garantiya ng tagumpay, ngunit malinaw kong nakita ang aking sarili na namamahala sa isang kumikitang negosyo, na nagsisilbi sa mga nasiyahan na kliyente at tumatanggap ng mas malalaking tseke kaysa sa anumang sahod na maiisip ko. Ang imaheng ito sa isip ay naging napakalakas na nagsimulang gabayan ang aking mga kilos. Nagsalita at kumilos ako na parang isa na akong matagumpay na negosyante. At hulaan mo? Ang katotohanan ay naging ayon sa larawang iyon. Ang ipinapakita nito ay ang imahinasyon ay hindi isang libangan, hindi ito pangarap, hindi ito pantasya. Ito ay isang estratehikong kasangkapan na may kakayahang magbagsak ng mga higante o magtayo ng mga imperyo. At kapag sinimulan mong ilapat ito sa iyong buhay, mapagtatanto mo na ang tunay na naghihiwalay sa mga nananalo sa mga natatalo ay hindi katalinuhan, hindi swerte, hindi diploma. Ito ay ang kakayahang gamitin ang isipan upang lumikha ng mga imahe ng kinabukasan at pagkatapos ay kumilos ayon sa mga ito. Kaya itatanong ko sa iyo, ginagamit mo ba ang iyong imahinasyon na parang Steve Jobs o parang Kodak? Pinatunayan na ng agham ang aking sinasabi sa loob ng maraming dekada. Ang paraan ng paggamit mo sa iyong imahinasyon ay direktang nakakaapekto sa paraan ng iyong pakiramdam, sa mga desisyon na iyong ginagawa, at maging sa mga pinansyal na resulta na iyong nakukuha. Isang pag-aaral sa University of California ang nagpakita na ang mga taong nagsasagawa ng positibong visualization araw-araw ay nag-uulat ng higit na kaligayahan, mas kaunting stress, at mas malaking pakiramdam ng kagalingan. Nangangahulugan ito na ang simpleng paggawa ng isang malinaw na imahe ng nais na kinabukasan ay hindi lamang isang ehersisyo sa pag-isip, ito ay isang tunay na interbensyon sa iyong emosyonal na estado at, dahil dito, sa iyong pang-araw-araw na mga pagpipilian. Pag-isipan ito sandali, kapag nagising kang nag-aalala, iniisip ang mga utang na hindi nabayaran, ang ulo na puno ng mga problema, paano kakikilos sa buong araw? Magsasara ka, mawawalan ng lakas, iiwasan ang mga oportunidad, sasagot ng may kawalang pasensya. Ngayon, kapag nagising ka at nakikita mo ang iyong sarili sa isip na malusog, maunlad, at balanse, paano ito nagbabago sa paraan ng pakikipag-usap mo sa mga tao, sa pagharap mo sa mga hamon, sa pagtingin mo sa mga solusyon? Ito ang kaibahan na nagpapaliwanag kung bakit ang ilan ay umuunlad kahit na nasa gitna ng krisis, habang ang iba ay lalong lumulubog. At hindi ito teorya lamang. Naalala ko ang isang panahon kung saan ako ay may utang at hindi ko nakikita ang paraan palabas. Araw-araw ay kinakain ako ng pag-aalala,
at sa bawat pagkakataong iniisip ko ang pera, ang imaheng lumilitaw ay ang kakulangan. Nang matuto lamang akong baligtarin ang pattern na ito ay nagsimula akong makapansin ng pagkakaiba. Sa halip na palakasin sa isip ang kawalan, lumikha ako ng isang malinaw na eksena, mga kliyente na pumapasok, mga negosyo na lumalaki, mga tseke na nababayaran. Sa simula ay parang katawa-tawa dahil ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Ngunit, unti-unti, ang pang-araw-araw na pagsasanay na ito ay nagbago hindi lamang sa nakikita ko sa loob ko, kundi pati na rin sa mga aksyon na aking ginagawa. Ipinakita ko ang aking sarili sa ibang paraan, nagsalita ako ng may higit na kumpiyansa, nakakita ako ng mga oportunidad kung saan dati ay nakakakita lamang ako ng mga hadlang. At napansin mo na ba kung paano ang mga taong namumukod tangi sa publiko ay nagsasalita rin tungkol sa ugali na ito? Si Jim Carrey, halimbawa, ay sumulat para sa kanyang sarili ng isang tseke na $10 milyong noong wala pa siyang anumang bagay, at itinago iyon na parang totoo. Pagkalipas ng mga taon, natanggap niya ang eksaktong halagang iyon para sa isa sa kanyang mga pelikula. Ito ay hindi pagkakataon. Ito ay resulta ng pag-ayon ng imahinasyon, emosyon, at aksyon. Ngunit tingnan ang kabilang panig. Ilang kilalang tao sa sports, musika, o negosyo ang nakakuha ng hindi maisip na kayamanan. At dahil hindi nila pinagtrabahuhan ang kanilang isipan, nawala ang lahat. Ilang manlalaro ng football, mga bituin sa musika, o maging mga negosyanteng milyonaryo ang nagkaroon ng pagbagsak sa pananalapi dahil hindi nila kailanman inilarawan ang kanilang mga sarili bilang mga responsableng tagapangasiwa ng kanilang mga tagumpay. Mayroon silang mga pinagkukunang yaman, ngunit wala silang pananaw. Ito ay parang pagbibigay ng gasolina sa isang taong hindi pa natututong magmaneho, tiyak na mababangga ang sasakyan. Kaya't iginiit ko, hindi ang bank account ang tumutukoy sa kung ano ang iyong nararamdaman o kung saan ka pupunta. Ito ay ang imahe na iyong pinapakain sa iyong isipan araw-araw. Maaaring ikaw ay may utang ngayon, maaari mong madama na nasayang ang iyong oras, maaari mong isipin na ang edad ay hindi na nagpapahintulot sa iyo na magsimula muli. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na pinatunayan na ng neuroscience na ang utak ay nananatiling nababago hanggang sa mga huling taon ng buhay? Nangangahulugan ito na hindi pa huli ang lahat upang bumuo ng isang bagong pananaw sa kinabukasan. Kaya, iiwan ko sa iyo ang isang tanong, ano ang iyong sinasanay sa loob ng iyong isipan araw-araw? Sapagkat, gusto mo man o hindi, ang pagsasanay na ito ay nagiging entablado ng iyong buhay. Gusto kong magmungkahi ng isang napakasimpleng bagay, ngunit maaaring lubos na baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay. Maglaan ng 10 minuto sa iyong araw, araw-araw, upang isipin ng may detalye kung paano mo talaga nais na mabuhay. Hindi ko tinutukoy ang pag-isip ng malabo, tulad ng gusto ko ng higit pang pera o gusto kong maging masaya. Pinag-uusapan ko ang paggawa ng isang konkretong eksena, malinaw, na parang isang pelikula na umiikot sa iyong isipan. Tignan mo ang iyong sarili na nagigising sa isang bahay na nagbibigay ng kapayapaan, amuyin ang amoy ng almusal na inihanda ng may kalmado, pakinggan ang mga tawanan ng mga taong mahal mo, mapagtanto ang pakiramdam ng kalayaan na hindi mag-alala tungkol sa mga utang. Isipin ang iyong malusog na bank account, tingnan ang iyong sarili na naglalakbay sa mga lugar na lagi mong pinapangarap. Kung mas matingkad ang senaryong ito, mas nagsisimula itong hubugin ang iyong emosyon, ang iyong mga iniisip, at, hindi maiiwasan, ang iyong mga aksyon. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nagbibigay sa kanilang sarili ng pagkakataong gawin ito dahil iniisip nila na ito ay pag-aaksaya ng oras. Ngunit kung hihinto ka upang suriin, ang oras na iyong ginugugol sa pag-iisip ng mga problema, pagkabigo, at mga alalahanin ay walang hanggan na mas malaki. Ang hamon na aking ibinibigay sa iyo ay ang baligtarin ang pattern na ito sa loob lamang ng 30 araw. 30 magkakasunod na araw na lumilikha ng isang positibong imahe sa isip, kahit na ang iyong kasalukuyang katotohanan ay nagsasabing kabaligtaran. Sa simula, maaaring mukhang kakaiba, maging hindi komportable, dahil ang isipan ay nasanay na kumain ng negatibo. Ngunit, unti-unti, mapapansin mo ang mga banayad na pagbabago, tataas ang iyong enerhiya, ang iyong mga pag-uusap ay magkakaroon ng ibang tono, magsisimula kang mapansin ang mga oportunidad na dati ay hindi mo napapansin. Ito mismo ang nangyari sa akin nang magpasya akong umalis sa trabaho sa fire department. Wala akong anumang garantiya, ngunit araw-araw ay nakikita ko ang aking sarili sa isip bilang isang matagumpay na negosyante. Nakita ko ang mga kliyente na pumapasok, mga kontrata na nasasara, mga tseke na dumarating.
Ang pagsasanay na ito ay naging napaka-natural na nagsimula akong kumilos na parang ang matagumpay na taong iyon bago pa man ako maging isa. At hindi nagtagal ay naayon ang katotohanan sa larawang iyon. Ngayon isipin kung ikaw ay magtatalaga upang mabuhay ang prosesong ito. 30 araw ay hindi isang kawalang hanggan, ngunit maaari itong maging punto ng pagbabago ng iyong buhay. At kung, sa katapusan ng panahong ito, mapagtanto mo na ikaw ay mas may tiwala, mas masaya, mas malikhain. At kung bigla na lang ay may lumitaw na pagkakataon dahil binago mo ang paraan ng iyong pag-ugali sa mga sitwasyon. Ang katotohanan ay ang resulta na ito ay hindi maiiwasan kapag pinapakain mo ang iyong isipan ng mga larawan ng kasaganaan at hindi ng kakulangan. Kaya itatanong ko sa iyo, handa ka bang mamuhunan ng 10 minuto lamang sa isang araw upang lumikha ng script ng buhay na nais mong mabuhay? Sapagkat kung hindi mo ito gagawin, ang buhay ay patuloy na magbibigay sa iyo ng mga parehong senaryo na dati. Ngunit kung tatanggapin mo ang hamon na ito, maaari mong matuklasan sa maikling panahon na ang tila imposible ay nagsisimulang maging katotohanan. Ang pinakamahalagang punto na kailangan mong dalhin mula rito ay simple, lahat ay nagsisimula sa imaheng iyong pinapanatili sa loob ng iyong isipan. Kung mananatili kang nakakulong sa kasalukuyang mga kalagayan, walang magbabago. Ngunit kung mangahas kang mag-isip ng malinaw, matingkad, at matatag na buhay na iyong ninanais, hindi maiiwasang magsisimula kang gumalaw sa direksyong iyon. At ito ay ang unang hakbang lamang. Sa susunod na video na lumalabas dyan sa iyong screen, akyat ka ng isa pang baitang sa iyong pag-unlad ng karunungan at matutuklasan mo kung paano maging isa pang porsyento na mas mahusay kaysa sa kung ano ka ngayon. Salamat sa pakikinig at inaasahan ko kayong makita sa susunod na video.